tatabingi ang sapatos nyo sa sobrang kintab. Hello po! Nakabili na ba ang lahat ng ngiwi? Bili na kayo, mapapangiwi kayo sa sarap. Gagamitin nyo din itong Ngiwi Shoe Polish. Tatabingi na ba ang lahat ng ngiwi? Bili na kayo, mapapangiwi kayo sa sarap. Gagamitin OMG! Napangiwi ako sa sarap! Ito! Ang sarap pala! Nakakagiwi pala talaga ito mga kababayan! Ano no? Ang sarap eh! For 10% tabangi! Ay, tinamaan na yung sakit straight. Mabingin mga kababayan. Nagkatotoo. Ayun po, tabangi ko. Tabingi pala. Mga kababayan, may pampagod vibes lang po si BP Inday sapagkat ngayon po may breaking news. Supreme Court ay asked to stop the impeachment trial dito nga po kay Vice President Inday Sara Duterte. At good news po, si Vice President Inday Sara Duterte, grabe po, nakatulong na naman sa ating bansa sapagkat yung langis na nanggaling sa Russia, abay, nakapangalan sa kanya. What a coincidence mga kababayan. Grabe na itets. Itong si Marcos ay pag nalaman na naman ito, mukhang mapapatabingi na naman sa sarap. Ang hirap talaga kumita ng pera. Mabuti pa itong mga ito, tatabi-tabi lang, sarap na ng kita, laki na ng kita ng pera, ano ho? At isa pa po sa pag-uusapan natin mga kababayan, si Tubi Chanco, pabor ba kayo na maging tawag nito yung manager, no? Candidate manager ba tawag doon? Campaign manager mga kababayan ni Vice President Inday Sara Duterte. Aba, mukhang maganda ito, no ho? Yan po lahat ang ating pag-uusapan sapagkat in-interview ng live po ito ng ating mga kaibigan na sila Miss Pam at si Brother Marlon at si Brother Ibi Hugalbot ng Cebu. Ito nga pong si Congressman Tubi Chanco at natanong siya, ano ho, mga kababayan, ano kaya, posible kaya na maging campaign manager sa 2028 presidential election itong si Tubi Chanco? Matatandaan natin si Tubi Chanco ha. Siya po yung campaign manager noon at nagbulgar. Dahil ang binulgar niya, kaya natalo po ang alyansa ni Marcos Jr. dahil nga po sa 150 million na perma laban po sa impeachment kay BP Inday Sara. So ngayon mga kababayan, dahil po sa perma na yon, dahil po sa 150 million na yon, talo po ang alyansa nila, which is dun nga po naging campaign manager itong si Tubi Chanco. Kaya ngayon mga kababayan, sa tingin nyo ba, worth it ba itong si Tubi Chanco na sa tingin ko rin naman mga kababayan, siya na lang po ang halos nagsasalita na bagamat kakampi ni BBM ay hindi po mapigilan maglabas ng totoong hinaing at nararamdaman ng taong bayan. Iyan po lahat ang atin pag-uusapan mga kababayan. Ngunit bago tumabingi, tabangi ko. agoy, pastilan, por 10% tabangi, tawon. Si BP Inday Sara talaga, ano, AI po naman siguro yan mga kababayan. AI po yan, hindi po yan ni BP Inday. So, syempre, ay mukha rin naman kasi mga alien itong mga kalaban ni BP Inday eh. Out of this world din naman kasi ang mga atake nito mga ito, kaya sabayan na rin lang natin, di ba? O mga alien naman itong mga ito, AI naman ang gagamitin natin sa mga ito, di ba? Di ba? Namo abante. Ito na mga kababayan, ang ating pag-uusapan ngayon. Ito pong si Vice President Inday Sara Duterte, ang impeachment ay pinapatigil po mga kababayan. Panoorin po natin ito sapagkat ang mga magigiting na mga abogado ay mayroon po silang ganito mga sinabi. Teka muna ha, tingnan po muna natin sa post
Sa post muna tayo mag-base mga kababayan. Ito po ano ho. Breaking news, Supreme Court asked to stop the impeachment hearing against VP Sara Duterte. Yan po mga kababayan ang ating pag-uusapan. Hindi ko pa pala nakiusap, no? Guys, sa mga bago pa lang nakarating sa aking channel na ito, nakikisuyo po muna ako na pakisubscribe naman po at pakilike at pakishare ang video ito. Sa mga bago pa lang po, maraming salamat sa inyo mga kababayan. Malaking tulong na po yan sa amin ng mga content creator at wala po kaming pambili ng ngiwi chichirya na masarap. Kung gusto nyo po makatikim, manood po kayo dito kay BMR channel, ha? Para hindi po mangingiwi. Para hindi po maging tabingi. Ang hirap. Ang hirap talaga. Perting lisura on. Pastilan. Perting lisura. Mukita kwarta. Bimar, antutan, tutay gagawan mo tan. Awanan. Bibimaron. Agbalbal la. Nagbagtek ni Bimar. Alright mga kababayan, seryosong usapan. Ito po ano ho. Ang impeachment po ni Vice President Inday Sara Duterte ay formal na pong may naghain ng petisyon sa Korte Suprema. Panoorin po natin ang video ito kung sino-sino nga po ba ito. Ayan. Si Attorney Vic Rodriguez at saka si Attorney JV Hinlo at syempre si Attorney Israelito Turion ang mga nandito. At nandito rin si Attorney Luna Acosta mga kababayan. Pakinggan nga natin kung ano po ang kanila ritong ginawang naganap na press conference. Legislative overreach. That is the primary purpose. We are not here to test because the constitutional process being observed in the House of Representatives. It is our position that there is a clear violation of the Constitution. And that is why, again, we ran to the Supreme Court precisely for the court to intervene and allocate constitutional boundaries in this burning issue that we are all dealing with today. For the second, The second question is, what if they argue that your initiative is political, given that the PDP brand is strongly reflected in your composition? well, it's up to them. As sila rin naman lagi nagsasabi na yung impeachment process is more political than legal, which is also wrong. Because in the decision of then by Senior Associate Justice Mavic Leonen, while acknowledging that impeachment is sui generis, sinabi rin doon malinaw that it is not exclusively political but rather a play of both legal and political. And we come here, I personally, I speak for myself, again, to try to strike down the unconstitutional process being observed in the House of Representatives, and secondly, to put a stop, to put a break, preno muna dito sa wanton waste of public funds. The people are already hard up. Our public coffers are already bleeding. Nauuwi sa corruption, and they are busy with wanton waste of public funds and public resources. That is my reason for joining as one of the petitioners. If I may add, no, para maintindihan po ng ating mga kababayan, final po namin ito kasi kung tingnan mo kahapon yung ginagawa ng mga congresspersons natin, nakakaloka na talaga, nakakaloka na. Bakit nakakaloka? Well, it has become a fishing expedition. The House Committee on Justice is supposed to limit itself in accordance with what is stated and contained in the impeachment complaint. It is not supposed to become the investigator and the evidence gatherer for the impeachment complaint. If it lacked sufficiency in form, it lacks sufficiency in substance, it only has one direction, and that is to dismiss the case. But what they are doing in this case is actually conducting a fishing expedition, which to our mind should be struck down by the Supreme Court because it has become an affront to the dictates or to the contours of the powers granted by the 1987 Constitution to the House of Representatives. Ayan mga kababayan, kung atin pong matatandaan, ito rin po ang grupo nila Attorney Turion at Attorney Luna
Attorney Vic Rodriguez, Attorney JB Hinlo, noong nag-file din po sila ng petisyon dito sa Supreme Court, no? Patungkol po sa naunang impeachment kay BP Inday Sara, at kinatigan nga po sila, mga kababayan, at nabasura nga po yung impeachment na yon, ano ho? Ito pa po sa mga mas iba pang mga detalye. Tingnan po natin, mga kababayan, ang iba pa pong mga detalye nito pong balita tungkol po dito, no ho? Ito po, mga kababayan, just in, no? Duterte impeachment suit challenge before ICC. Just in. Lawyers supportive of Vice President Sara Duterte formally challenged the impeachment proceedings at the House of Representatives before the Supreme Court on Friday, March 27. So kanina lang po ito, mga kababayan. Ayun nga po. Ito nga po yung press conference na yan na nakikita ninyo, no ho? At in a press briefing, Israelito Torion announced that his team filed a petition for certiorari and prohibition with prayer for a temporary restraining order against the proceedings. Torion said his team does not officially represent the Vice President. Ayan, mga kababayan. Matatandaan natin na ganito rin po, no? Ang ginawa nila Attorney Torion nung nakaraan na taon, nung na-file at nasampahan nga po ng impeachment si BP Inday Sara. Yun din po ang nagawa, no, nitong kanilang ito, kasama, natatandaan ko si Attorney Luna, alam ko kasama sila doon, no? At ang grupo rin nila. At ito, mga kababayan, hindi pa ito kasama, ha? Hindi sila to, ha? Torion said his team does not officially represent the Vice President. So hindi po ito kay Vice President team, kasi nga po ay yung team ni Vice President, mga kababayan, ay pinag-aaralan pa po nila. Hindi po sila basta-basta gumagalaw hanggat hindi po maayos lahat, hindi po tama lahat at walang direksyon. Kaya nga po, mga kababayan, ito pong ginagawa nila ay isa po itong matinding hakbang, sapagkat matatandaan natin, no? Sila rin ang grupo na ito. Bagamat hindi po sila official na mga abogado ni Vice President Sara Duterte, pero mga supporters po sila. Kaya nililinaw po kagad nila rito, hindi po ito official na galaw ng kampo ni BP Sara, kundi mga supporters lang po. So palakpakan natin itong katapangan nila Attorney Torion, Attorney Vic Rodriguez, Attorney JB Hinlo, Attorney Luna, mga kababayan, Attorney Luna Acosta, dahil nga po sa pagmamalasakit nila dito sa ating Vice President Sara Duterte. At malamang sa malamang, matutulad po ito sa dati. Tandaan po natin, mga kababayan, 4 po yung nakaraang impeachment, no? Ayon nga po doon, nilabag po nila yung 1-year bar, no? 1-year roll bar. Nilabag po nila yon kasi nga 4 dapat isa lang per year, di ba? Ngayon na naman 4 ulit ngayon, mga kababayan. Kinonsolidate na nila yon, yung 2 na tinanggal nila, nakakonsolidate na yon. Sinama na nila yon, mga kababayan, tinanggap nila yon eh. So may bilang na yon, at ang masaklap pa para sa side nila, ito ay February 2 pinail. Samantalang ayon sa Supreme Court noon, February 6 pwede kayong mag-file. So ano nga asahan natin? Asahan na natin, mga kababayan, mababasura na po itong impeachment na laban dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Bago pa man po yan, magbida-bida yan sila rin doon. Kaya ngayon po, katakot-takot na po ngayon ang fishing expedition nila rin doon, kaya baka sakali man lang, no? At kasapakat itong si Buyingying, mga kababayan, gusto talaga nilang brasuhin at kunin, no, yung mga mali or hindi po tama. Kung sakali man may makuha silang ebidensya dyan, mababaliwala po lahat yan, sapagkat illegal po nilang ginagawa yan, mga kababayan. Klaro po yan, ha? Maliwanag po yan, na nag-aantay na lang po tayo ngayon, no, ng another copycat, Xerox copy na decision mula doon sa 2025 impeachment kay BP, at ngayon na naman na 2026, same lang din po ang senaryo. Yung issue noon at issue ngayon, mayroon pa rin pong same. Nadagdagan pa ngayon. Kasi gumagawa na sila ng fishing expedition. Diba? So yan, mga kababayan. So asahan po natin, anumang oras, anumang araw, anumang buwan, bababa po yung decision ng Supreme Court para nga po i-declare na wala po itong saysay, basura po itong impeachment nila na ginawa kay BP Inday Sara, mga kababayan.
Okay? Aside from nung kanina, nakita nyo naman, di ba? Nagparamdam na si Justice Lazaro Javier, no? Na dapat wag kayong mabuso itong mga congressman, di ba? Nagparamdam na. So ngayon, mga kababayan, aside from paramdam na, eto na, punta na tayo dito. May nakita akong post kanina, mga kababayan, eto. Tungkol naman ito sa langis. Ito, syempre, kumunga, mga kababayan, hindi ko naman nakita ito kay Senator Ruben, pero nakita ko lang po ito sa mga followers, no? Isang napakalaking isang napakalaking indikasyon ito, mga kababayan, or coincidence. Pero sa dinami-dami naman siguro ng barko na gagamitin, bakit mayroon pa nakasulat na Sara Sky? Oh. Tapos baka naman 'tong mga bubunista at mga tanganista, mga pingtae at saka mga satanista, mga dilawang suka kain, di ba? Kain suka. Baka sabihin na naman nila, wala naman letter H yung Sara. Di ba? Teka lang. Yan, mga kababayan, ha? Tingnan muna natin. Tingnan nyo muna yan. Wait lang. Kita nyo yan, no, mga kababayan? Mayroon pong letter, mayroon pong nakasulat dun, Sara Sky. Sabi ni Senator Robin Padilla, ang barko na may dalang langis galing Russia ay nakapangalan kay VP Sara. Sara Sky, I love the name. Sabi niya rito. Ito ay punos lang po ni Frexy Kienyo Ruiles, no? Hindi po ako kagad naniwala dito, kaya sabi ko, hanapin ko nga ito, mga kababayan. Baka mamaya, edited lang. Alam niyo naman po tayo rito, na mga DDS supporters, bagamat DDS supporters tayo, hindi po tayo basta na lang sunggab ng sunggab, di ba? Bine-verify mo muna natin kung ito nga ba ay may katotohanan. So tingnan natin, mga kababayan, kung may video ba. May video ba at hindi AI? O sige, punta natin, hanap tayo. Ito ang nahanap ko, mga kababayan. Ayan, no? Ayan, no? Yung barko na yan, no, mga kababayan. Tingnan natin, binalita po ito nitong News 5 Everywhere. Sabi dito, 133 million litro ng langis mula Russia, Singapore, dumating na. Ayan, dumating sa Pilipinas, 133 milyong litro ng langis mula Russia at Singapore dumating sa Pilipinas. Ang ganda, mga kababayan. So ito nga kaya, ito na ba yon yung Sara Sky na barko? Tingnan natin para hindi po tayo rito mapagbintangang gumagawa-gawa ng AI or fake news. Nagsimula nang dumating ang panibagong mga supply ng langis sa bansa ngayong linggo lang. May higit 130 milyong litro na ng langis ang dumating sa ating reserbang petrolyo. At kahapon, humigit kumulang 142,000 barrels ng diesel ang dumating sa La Union. Binili ito ng gobyerno sa isang Singaporean trader. Noong Lunes, 700,000 barrels naman ng crude oil ang dumating mula sa Russia. Grabe, mga kababayan. Ayun ho, nakita nyo na ba? Nakita nyo na ba? Ayan, no? Sara Sky. Ayun, no? Ayun, no? Yung barko na yun, no? So, tugma ito, mga kababayan. Dito sa nakita natin na post ni Senator Robin. Ayun, no? Sara Sky. Nasa likod ng kanyang picture, Sara Sky. So, siya nga, mga kababayan. Hindi po tayo fake news. Binalita rin ng News 5. Ayun, no? Sara Sky talagang nakasulat. Oh, ito daw po ay nung Lunes pa. Grabe, oh. What a coincidence, no? 700,000 barrels naman ng crude oil ang dumating mula sa Russia. Dineliver ito sa isang refinery ng Petron sa Limay, Bataan. Kita nyo, mga kababayan, kumpirmado nung Lunes pa po, dineliver po ito mula Russia, mga kababayan. Ito pong barko na nagngangalang Sara Sky. So alam nyo po, minsan may mga pangyayaring coincidence, pero alam nyo ba, mayroon laging kasabihan sa English na cause and effect relationship. Di ba? Lahat ng mga bagay ay hindi basta na lang lilitaw ng walang, di ba, walang pinagmulan, walang Lahat ito, may mga purpose talaga. Kahit nga yung bato yung bato sa kalsada, di mo naman nakita yan na basta na lang lumitaw dyan, hindi. Mayroon yan dahilan kung bakit siya nandyan. Kahit nga yung mga damo na inapakapakan natin, kahit nga yung ipis sampulan ko kayo, mga kababayan, Sampulan ko lang kayo. Di ba? Yung ipis, piste. Tama hindi? Yung ipis, piste at marami pong ayaw sa ipis. Marami pong ayaw sa ipis. Depende na lang yung iba kasi may mga napanood tayo
mga video na kinakain talaga nila. Pero karamihan talaga mga kababayan ay ayaw talaga, di ba? Sa ibang bansa siguro baka mayroon sila doon. Pero sa atin, sa Pilipinas, wala tayong wala tayong factory na paggawa ng ipis. Tama hindi? Pero dumadami ang ipis, di ba? So may purpose kung bakit sila nandyan. No? Wala tayong factory paggawaan ng ipis, pero mayroon tayong factory para pamuksa ng ipis. Tama, di ba? So bakit sila dumadami? Oh, layo mo na BMR. Dito lang sa barko, napunta ka na sa ipis. Alam nyo, minsan-minsan laliman din natin kasi ang bababaw kasi ng mga bubunista at mga tanganista, di ba? Ibig ko lang sabihin dito mga kababayan, ito po, kahit paanong sabihin man nilang nagkataon kung nagkataon. Sa dami naman siguro ng barko ng Russia mga kababayan, bakit Sara pa talaga ang pinadala nila? May pangalan pa talagang Sara Sky. Di ba mga kababayan? Pwede naman siguro BBM Imperial. Joke lang. Pwede naman siguro kay Kukak. Yung pangalan, di ba? Bakit Sara Sky? O, di ba mga kababayan? So, ito ba yung nagkataon lang? Maaari. Pero tandaan po natin, hindi po nangyayari or wala pong lumilitaw sa lupa o sa mundo. Ang lahat ng bagay ay mayroon pong dahilan kung bakit lumitaw or bakit nangyari. Kaya ganun man din ito. May mga purpose lahat yan. Ha? O siguro, behind our knowledge na yan mga kababayan. Susumahin, higit 133.86 million liters ang dumating na produktong petrolyo. Daragdag pa dyan ang parating na umanong shipment sa Batangas bukas. At sa ngayon mismong ang Pangulo ang may sabing may sapat na supply ng crude oil ang bansa hanggang sa katapusan ng Hunyo. Napag-usapan din namin na ni Mr. Ramon ang mga pagpasok ng fuel sa atin. Pinapasok nila ang crude oil para i-refine dito sa Pilipinas. Meron na tayong supply of crude oil, sufficient supply hanggang June 30. Patuloy pa rin ang ating paghahanap ng supply. Mga kapatid, Nikki de Guzman po para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita. Ayan mga kababayan, so kagandang tanawin ano? Nakasulat ng barko Sara Sky. Ang gandang tanawin pero biglang nasira ang tanawin nang lumabas si BBM. Napangiwi-iwi tayo doon, no? Pangiwi-iwi tayo doon nang dumating si BBM. Anyway mga kababayan, tingnan niyo po ayun ha. Ngayon sinasabi ni BBM, mayroon ng ganito. Mayroon ng ganito. Pero bantayan ninyo mga kababayan, susunod naman sasabihin niya ngayon, kulang na naman tayo, kaya kailangan na naman tayo. Anak ng pating. Kasi di ba kanina lang, sabi niya, itutuloy yung libreng sakay. Tapos sasabihin na naman niya, hindi i-stop ng libreng sakay. Ano ba talaga, Kuya BBM? Kuya. Makakuya ka. Anyway mga kababayan, magtuloy na po tayo sa atin pong isa pang pag-uusapan. So, ito, ngayon, sa dinami-dami ng barko ng Russia, no? Ibig lang sabihin nito mga kababayan, nagpaparamdam din ng Russia na kung hindi dahil kay BP Sara, hindi ko kayo padadalhan dyan. Hindi ko kayo bibigyan dyan ng langis. Ha? Mabuti na lang, mayroon kayong BP Sara na kaibigan ng tatay mo, kakaibigan ng tatay niya. Kaibigan namin ng tatay niya. Dahil si Duterte noon, tatay Digong noon, di ba? Kaibigan ng Russia. So, maliwanag mga kababayan sikat ang araw na ito po si Vice President Sara Duterte ay mayroon po talagang dito sa Russia, no? At ngayon pa lang naghahanda na po ang ilan, no? Naghahanda na po sila. At ngayon nga po, no, isa sa maaaring pupwede natin makita ay ang mga baliktaran. At hindi malayo dito mga kababayan na makita natin si Kung Toby Chanko na magiging campaign manager ni Vice President Sara Duterte. Napakagandang tanawin mga kababayan. Ako, okay na sa akin to si Kung Toby Chanko. O mga kababayan.
Kasi kahit naman papano sa dinami-dami mga kababayan ng mga congressman ngayon, eh kung mamimili ka lang din ng lesser evil, di ba? Aside from sa mga Duterte congressman, mga supporters, allies, ito si Congressman Toby Chanco, bagamat kakampi ito ni Pangulong Marcos, at least naman mga kababayan, hindi naman po ito himod tae, di ba? Kain suka, mga kababayan. Sige, panoorin po natin at baka ito ang susunod na maging campaign manager ni Vice President Sara Duterte. Dito po sa palabas or dito nga sa interview palabas pelikula ng third floor studio sa ating mga kaibigan niya si Brother Marlon Pam, si Miss Pam, ang pambansang dalaga ng social media, no? Gandang dalaga niya si Miss Pam, mait pati, no? At syempre si AB Hugalbot, ang ating kaibigan na taga Cebu. Tuloy natin mga kababayan, kaibigan, close na close kami kay AB. Chosero ka. Minsan nga lang kayo nagkita Chosero ko talaga, Bimar. Feeling close. Huwag ka makiklose dyan, Bimar. Mga ano na yan. Mga high profile, matataas ng klase ng mga vloggers yan. Ikaw ano ka lang, atchoy. Okay lang sa akin, atchoy, wag lang ako mangiwi. Tuloy, panoorin ninyo. Later on, lumabas mismo sa bibig nila, nung hindi na nila mapagpaliwanag yung mga extra na binigay nila, lumabas? Dinagyan na lang nila ng pangalan, Development Assistance Program or DAP. Kaya lumabas din naman yung totoo di ba? I mean, so hindi talaga ako natatakot kasi katotohanan yun, ano ang magagawa ko. At kaya naman siguro hindi ko kailangan ng kakampi kasi totoo yung sinasabi ko. Siyempre, kung hindi totoo yung sasabihin mo, kailangan marami kayo para lumakas ang loob niyo sabihin kung ano yung gusto niyong kwento. Tama. Alam mo, Kong Toby, marami tayong ilan sa mga top issues na lumabas right after you were in our program the other day, no, or last week po. Pwede pong i-flash namin dito at isa-isahin ninyong masagot? Yes, of course. Walang problema sa akin. Walang problema. The first issue po, it is said na DDS ka. Campaign manager ka ni BBM last year for 2025 Alyansa. Pero pinatalo mo ang mga senador niya by not campaigning in Visayas and Mindanao. Isa pong controversial na lawyer ang nagsabi nito. Ano po ang inyong dyan? Sagot. Okay, number one, sabi ko nga, hindi po ako... Si Gadon kaya yon na controversial na lawyer. As bagay, hindi na lawyer yun, disbar yun Pinatalo daw niya yung alyansa ng Marcos. Yes, kung saan ang tama. Kung tama naman si BBM, sinasabi ko naman tama siya. Kung tama naman si Sara, sabihin ko tama siya. Pero ang hirap ng mindset na porket pag pinuna mo yung gobyerno, ang isip ka agad nila, kalaban ka. Di ba? Hindi naman yung tao ang pinupuna ko, yung nangyayari, yung ginagawa, yun naman ang pinupuna ko. So, hindi po ako DDS. Okay. Pangalawa, yung sinasabi ng pinatalo ko. Hindi ko pinatalo. Ang nagpatalo nun, yung nag-isip ng impeachment noong February 5. Sino di ba? February 5, last day namin ng session. Tapos mahaba ang break nun kasi mag-e-election, di ba? June 2 ang balik namin. So, ibig sabihin, pagkatapos na ng eleksyon, tsaka kami babalik. Di ba? So, bakit nila pinilit yung impeachment noong February 5? Kasi nga, inuulit ko, kasi nga, binenta nila na yung proyekto, natanggap nila yung 20% kickback nila, sinisingil na ngayon sila nung mga pinagbentahan nila. Ang nangyari nun, hinold ni Presidente BBM lahat ng insertion, hindi pinarelease, so namomroblema sila. So ginamit nila yon pang bargain. Siguro sinubukan nila. Sabi nila, ito ang paraan para mailabas natin, pa-impeach natin, tapos sabihin natin sa Presidente, pinangako natin to sa mga congressman. Napatunayan na kung tama niyan. March 25, kinausap ako ni Congressman J.J. Suarez sa Manila Golf. Gabi, tinawagan ako. Sabi niya, papaano itong mga projects na in FLR, na may namuhunan na dito. Sabi ko, problema niyo yan kung may namuhunan na dyan. Tapos hindi siya nakalusot. Sabi niya,
paano to, napangako na to sa mga pumirma sa impeachment? Sabi ko, hindi ko alam yan kasi hindi ako pumirma. Tanungin ko si Presidente. Tinanong ko si Presidente, Sir, pinapa-release po to kasi na pinangako daw nila yan. Sabi niya sa akin, ni Presidente BBM, Toby, walang usapang ganyan. Hindi kasama yan. So, anong ibig sabihin nun? Humahanap lang sila ng paraan para ma-release yung mga proyektong binenta nila na natanggap nila yung 20%. Yung 20% na bentahan, hindi ko naman gawa-gawa yan eh. Di ba, late, nung Marso, nung sinasabi ko yan, walang gusto maniwala. Okay? Ngayon, noong lumabas na si Bryce Hernandez, si Engineer Alcantara, si Yusek Bernardo, isa lang sinasabi, di ba, nagbebentahan ng proyekto. Lumabas si Saldico, inamin niya, ang sinasabi lang niya, walang natirang pera sa kanya. Pero doon sa bentahan, wala na tayong pagtatalunan doon. So sila yung nag-cause ng patalo. Pangalawa, ang nakasama talaga doon, whether we like it or not, and I'm not saying this because DDS ito, fact ito, fact. Mag-check kayo ng mga survey, okay? Yung nakasama talaga doon is noong pinadala si President Duterte sa Hague. Kasi tignan mo yung survey noon, pagkatapos noon, bumaba yung ratings ni BBM, tumaas na naman yung ratings ni President Duterte. Kita nyo mga kababayan, tumaas na sana ang survey ratings ni Marcos Jr. pero nang ipinadala or pinakidnap si Tatay Digong, bumagsak at si BP Sara ang tumaas. Ibig sabihin mga kababayan, talagang mahal na mahal ng taong bayan ang mga Duterte, lalo na si Tatay Digong. Kaya ang makikinabang talaga nito yung kanyang mga anak. Ngayon, sinasabi lang, hindi ko pinagkampanya yung mga senador sa Visayas, Mindanao. Paano ko po silang dadalhin doon? Yung mga local candidates namin sa Visayas and Mindanao ang nagsasabi sa akin kung wag na kayong pumunta dito, galit ang tao, madadamay kami. So yung mga kandidato naming mayor, kandidato naming iba congressman, kandidato naming governor, ang nagsasabi sa Visayas and Mindanao, wag na kami pumunta doon kasi madadamay sila. So paano ko naman dadalhin yung mga kandidato doon kung wala namang gustong tumanggap doon sa amin? At tingnan nyo yung latest Pulse Asia survey, ilang percent si Sara sa Mindanao? 90%. Di ba? Ano magagawa ko? Hindi naman kasalanan kung bakit naging 90% si Sara doon sa Mindanao, di ba? So yun, wala yung mga local candidates namin, ayaw kami papuntahin doon. Ang sabi, kung papuntahin mo lang yung mga kandidato dito, isa-isa na lang silang pumunta. Pero wag grupo na bilang alyansa kasi talagang galit sila sa lahat ng alyansa dito sa Visayas at Mindanao. So paano? Toby, ibig sabihin ko, kung natuloy yung meron kayong campaign rally nung midterm elections, tapos dinala mo yung mga kandidato nyo ron sama-sama, ano yung inaasahan nyo, ano information ang nakarating sa'yo na posibleng mangyari? Kaya umiwas kayo magkaroon ng kampanya na sabay-sabay. Hindi, sinasabi nga ng local candidates namin doon, wag kayong pumunta dito, madadamay kami. Pati sa amin magagalit yung tao. So paano ko naman dadalhin yung mga kandidato doon, di ba? Ayaw nga kung candidates namin. So effective talaga mga kababayan pala yung pag-iingay natin, no? So hindi po pala nawawalang saysay. So tama po pala lahat ang ating mga payo na huwag po tayong titigil, na mag-ingay po tayo, na kontrahin po natin ang narrative nila mga kababayan. Kaya good job po para sa atin ng mga Duterte supporters dahil dito na-threaten po itong mga tambalos-los na mga crocodiles. At dahil dito kitang-kitang bumagsak nga at nagkatotoo nga po yan. Dahil sa Mindanao talaga ang kuhang-kuha ni BP Inday Sara ang 90%. Aywan ko lang naman nung kay Babalu Lovely, saan siya nakakuha ng datos noon? Siguro sa mga MPing kasamahan siguro na, di ba? Yun po yun mga kababayan. So ang ibig sabihin lang nito, ito po ngayon ay kitang-kita na po kung ano ang dahilan ng ikinatalo po nitong alyansa ni Marcos Jr. Dahil po mismo ang mga congressman, mismo yung mga kandidato nilang lokal, lalo na nga sa Mindanao at Visayas, ay ayaw na po silang papuntahin doon dahil madadamay sila. So, sino pa?
ano pa ang silbi nitong Marcos Jr.? Once po mga kababayan na mayroon itong suportahan, mas lalo pa tuloy babagsak ang ratings. Manibawa, si Lene, babagsak pa po yan mga kababayan. Maniwala ka. Kasi marami pong mga supporters ni Lene na sulit dilawan po yun at ayaw po sa mga Marcos. Katulad na nga lang ni Atty. Ruy Naguanzon. Imposible si Atty. Ruy Naguanzon, wala man lang follower yan na pag sinabi ni Atty. Ruy Naguanzon, wag natin suportahan si Lene dahil dito tayo kay BP Sara dahil sinuportahan siya ni BBM at galit tayo kay BBM at alam natin magnanakaw si mga Marcos. Sa tingin niyo na makakakuha ng support si Atty. Ruy Naguanzon? Napakalaki mga kababayan. Di ba? So ito ngayon ang nangyayari, ito yung realidad. Kaya good job sa atin lahat. Congratulations na hindi po tayo tumingil. Malaking bagay po talaga. Kaya sa mga nagsasabing wala daw tayo nagawa, presidente pa rin si Marcos Jr. Oo, presidente pa rin. Pero hindi na siya nirerespeto at wala na po siyang amor sa taong bayan. Kaya nga kung Toby dito sa Cebu, no? Cebuano ako, no? Ayan, Ibi. Parang hindi nakinig si Gwen Garcia, no? Kasi 3 beses binalik-balikan ni BBM prior to the election. Ngayon, natalo si Gwen Garcia. Hindi, pero Ibi, tingnan mo ha. Diyan, buti tinanong mo sa akin yung Cebu. Cebu, meron kami dapat Grand Rally Cebu City. Yeah. Anong recommendation sa amin? Ang recommendation namin, suroy-suroy, di ba? Alam mo yung, di ba? Kaya ang ginawa namin, suroy-suroy. Ha? Dumanhog, 17 towns, marathon. Diba? Unti-unti lang kami pumupunta sa 17 towns. Yung ibig sabihin po mga kababayan ng suroy-suroy, mag-iikot-ikot na lang sila. Rubing-rubing na lang. Hindi na sila talaga yung magkakandak ng isang grand rally sa Cebu. Kaya pala mga kababayan, Yeah. Pero natalo pa rin si Gwen, di ba? Pati yung mga kandidato namin. So, hindi ko naman kasalanan yun. Paano ko naman magiging kasalanan yun? Alam mo, Marlon, kung ako yung nagkamali, nagkaroon ng kasalanan, aaminin ko, ano ba naman, hindi naman ako perfecto, di ba? Hindi ko naman sinasabing ano. Tapos, pangalawa, alam mo yung campaign manager, hindi ko naman hiningi yan eh. Sinabihan lang ako out of respect to the president, hindi naman ako makatanggi, di ba? So yan, thank you for asking that para mabigyan ako ng pagkakataon na liwanagin itong bagay nito. Tignan na lang din yung survey, no? Biglang nung pinapadala si President Duterte sa Hague, biglang tumaas na naman yung kay President Duterte, bumaba na naman yung kay BBM. Paano naman mag-endorse si BBM ng kandidato kung pati siya humina na rin. At yung mga local candidates namin, ayaw na din, di ba? Ito kung Toby. So yan mga kababayan, ang ibig sabihin nito ay talagang nakita na po natin ang suma total kung ano po ang nangyari dito sa alyansa noon na pinamunuan nga po bilang campaign manager ni Kong Toby Chanco. Nakita niya po talaga ang tiwala ng taong bayan at ang pabor o yung boto ng taong bayan dito po talaga sa mga Duterte. Kaya mismo yung Cebu na pinaulanan ng mga ayuda, diyan po ni BBM binuhos yung kanyang yung 20 pesos na bugas, diyan din, di ba? Napakarami po diyan binuhos si BBM kasi nga po mga kababayan sa buong Pilipinas, hindi pa nakakaalam, Cebu ang pinaka maraming butante sa buong Pilipinas. Kasunod po diyan yung Cavite, Cebu, Cavite at Pangasinan. Itong tatlong ito ang talagang nililigawan mga kababayan. Sumusunod na dyan yung Bulacan, Laguna, Batangas. Yan na po ang mga magkakasunod-sunod dyan na mga sunod-sunod na nililigawan talaga. Dahil ito yung mga napakaraming butante sa buong Pilipinas. So ayan nga po ang ating nagawang reaction video dito mga kababayan. Kung gusto nyo pong mapanood itong tawag nito, itong full interview kay Congressman Toby Chanco, puntahan nyo na lang po ang channel ng Third Floor Studio ng ating mga kaibigan. Samantala mga kababayan, sa mga gusto magpa-shoutout, i-shoutout po natin kayo. Eto, tingnan nyo po ang inyong mga pangalan, baka nandito kayo nagpa-shoutout. Para at least mga kababayan, makabawi-bawi man lang ako sa inyo sa mga utang ko sa inyo. Kunting lang ito, appreciation. Okay? Ito mga kababayan, magandang gabi po Sir Bimar, watching from Cebu, sabi ni Nids Lids. Ayun, shoutout sa iyo, maayong gabi diha sa Cebu.
Yan. Sir, good PM. Shout out BMR. Shout out. I'm watching from Ibisin, Capiz. Sabi ni Hilin Buendia. Yon. Needs yun mga kababayan sa Cebu ha. Haridas Jula. Yan. Good morning guys. Ngayon pa lang ako nakapanood. BMR shout out. Ayan. Shout out din siya sa London, United Kingdom. Si Haridas Jula. Okay. Ito naman shout out. Watching from Belgium. Si Linda Villarreal. Shout out sa inyo dyan sa London. Belgium pala. Sorry. Idol BMR, marunong ka ng konting Bisaya word Hihihi. I'm happy for you. Sir, enjoy watching your channel. Still avid follower from Bohol. Good job, idol. Sabi naman ni Chris Vito. Di man ko kasabot, di man ko ka Antigog Bisaya. Anyways, majong gabi kaninjong tanan diha sa Bohol. Ninjaray mo patay ninjo. Joke lang yan ha. Narinig ko lang ng mga ganyan ng joke sa Bohol. Ito. Hello po Sir BMR, watching from Bohol. Ang sarap pakinggan ng tawa mo, nakakahawa, sabi ni Julieta Amador. Salamat po Ma'am Julieta, shoutout sa inyo dyan. Dami na natin mga sa Bohol ha. Hello BMR, kawawang Pilipinas, sabi ni Ate Charilo. Kaya nga Ate Charilo, no? Cecil Lig. Everything must put first our true loving our maker before we start our agenda. Sabi ni Cecil. Okay, salamat Ma'am Cecil sa payo. Eduardo Certifico. Waha, ngagwa, talaga resign na. Sabi niya. Idol BMR, watching from Auckland, New Zealand. Always watching your vlog. Good luck and God bless. As go Duterte pa rin mula tatay until sa mga anak. Dapat ang impeachment ni Sara iakyat na sa Senado kasi alam na natin matatalo sila dahil walang bilang ang mga buhaya, sabi ni Rendon Juan. Correct. Correct ka dyan, Sir Rendon Juan. Takot sila iakyat na sa Senado dahil hindi pa nila nakukumbinse yung iba doon no? Idol BMR watching, ayun na pala. Yan na nga, it's God's will na mayroon pang Supreme Court na talagang honest at fair ang decision para sa mga taong bayan. Thank you for hearing our prayer, sabi ni Get Go Pension House. Ayan, sige, shout out sa inyo. Nakaigit na si BBM, di na alam anong sasabihin. Eduardo Bongo. Ayan, nakaigit na lagi. Talagang bangaga siya mismo, hindi na rin niya naintindihan ang mga pinagsasa. Oo nga, di ba, Lilibet, Pels, hindi niya na talaga maintindihan. Content na, take over na, sabi ni Mario Hernandez. Ito na po ang tamang panahon, people's power na. O yan, sabi ni Baby Melindres. Walang kwentang presidente, hindi alam ang mga sinasabi, take over na, Inday Sara, sabi ni Marian Enriquez. Sakit ang ulo ko kay BBM. Ibang klase itong president, sabi ni Eli Garcia. Hi kasi lagi, sabi naman ni Gregorio Rimulta. BMR, ask lang if na-receive mo ba, pinadala kong dollar the other day. Di ko na hear na nag-shoutout ka sabi ni Wilma Blair. Hindi ko po alam ma'am Check ko nga, nasang araw pa ba? Kailan po yan? Ma'am Wilma Blair, tingnan ko nga, babae natin mga kababayan. Tingnan nga natin kung mayroon ba ditong nagpakulay nung isang araw pa. Ayun, 1 day ago na yung iba dito 1 day ago, ayan 1 day ago. Wala akong makita mga kababayan no? Nagpakulay po pala si Ma'am Wilma Blair. Wilma Blair ba yun mga kababayan? Shoutout anyway, shoutout po sa inyo mama kung hindi ko kayo na shoutout. Pero tinitingnan ko ngayon dito kung mayroon po kayong pakulay. Ayan, 1 day ago na to actually pagka nagpakulay po kayo, lalabas po dito yan pag nagpadala kayo ng dollars, no? Yung super chat dito sa video natin. Dito po yan, mga highlights po yan Wala na po akong nakikita dito mama. Baka hindi po nag-prosper ma'am, baka napunta po sa sa Iran. Baka ninakaw na po ni BBM ma'am. baka tinik over ni Bangag. Loko talaga si Bangag Pati super chat wala ma'am wala akong nakikita. 1 day ago na itong mga nababasa kong video ay mga comment. Wala po ma'am. Marami na pong comment na 1 day ago 1 day ago.
Wala po. Baka hindi po nag-prosper yun, ma'am, ha? Di bale? Pakulay na lang po kayo uli. Kung po pwede. Charot. Pangkape. Ayan. Salamat ha sa inyo mga kababayan. Wala akong nakita, ma'am. Mahaba na po itong aking ilang araw na po. One day ago. Okay mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga nagpa-shoutout at nakarating dito sa dulo. Kung gusto nyo po ma-shoutout, paki-comment nyo po dyan ang inyong pangalan at pakilagay na rin po kung taga saan kayo para malaman po natin kung saan nakarating ang ating video ito. Thank you very much. Pilipinas as always. Happy birthday pala in advance kay Tatay Digong mga kababayan. Bukas na po ang birthday ni Tatay Digong. Yan, nabati ko kanina sa Birada Aguila sa programa natin ng live sa Isiminay. Thank you po, Pilipinas as always. Bye-bye.